8 sa 10 ang hindi aprobado o hindi nagtitiwala sa Pangulo. Yung pong mga lugar po sa inyo pong ginawang pag-aaral na ito, saan po ang may mga lugar na may mga pinakamalaki na mga disapproval at maging pagbaksak po sa tiwala ng taong bayan sa presidente? Well, Mayoria yung disapproval at distrust sa National Capital Region, sa what's this, Visayas at Mindanao. At pinakamalaki sa Mindanao, 80% sa Mindanao ang hindi aprobado sa pagganap ng kanyang tukulin. 85% naman ang hindi nagtitiwala sa Pangulo sa Mindanao. So maliban doon sa Kalakang Luzon, na kinabibilangan ng Rion simula sa Ilocos papunta sa Bicol, sa National Capital Region, sa Visayas at Mindanao, majority to sizable majority. No? Pag sabi sizable, 8 sa 10 ang hindi aprobado o hindi nagtitiwala sa Pangulo. Doon po naman sa social class po ito, yung socio-economic classes, sir. Pareho rin Ted. Makikita natin majority din across socio-economic classes ang hindi aprobado Regardless kung class A, B, C, D, and E, majority pa rin yung hindi approving at hindi trusting of the president. So hindi invariant, no? Walang pagkakaiba yung level ng pag-aaproba o hindi pag-aaproba at hindi pagtitiwala kay Bongbong Marcos. Kapag po ganito, ito ho ba sir so far sa inyo pong ginagawa ng mga ganito pong uri po ng survey, ito bang pangyayaring ito ay one for the books, if I may say so? Medyo one for the books, no? Kapareho siya nung approval at trust rating ni GMA, ni Gloria Macapagal-Arroyo nung midterm niya, nung 2007. Ang kakaiba, kaya pwede mo sabihin one for the book, nung kay GMA, hindi naman majority disapproving at distrusting, no? Nahati ang Pilipino nun Isa sa 3 ay isa sa 4 hindi nagtitiwala, hindi aprobado, pareho ngayon. Pero hindi Mayoria yung disapproving at distrusting. Kumbaga yan yung record na i-set ni Bongbong Marcos. No? Bago mag-midterm, majority na ang hindi aprobado at hindi nagtitiwala sa kanya. So, nakababahala po ito para sa isang sitting president? Definitely, hindi dapat isang tabi ito. Maaaring sabihin ng kanilang mga nagsusuporta na ay dala lang na ito ng disinformasyon. Bagamat maaaring totoo ito, ang kinakailangan nilang isaalang-alang ay meron pa silang 3 taon at sa loob ng 3 taon na ito ay kinakailangan pakita nila na kaya nilang tugunan yung mga pangunahing problema ng ating bansa at hindi sila malugmok dahil dito sa kinalabasan